obviously naman, kita nyo yung candle namin nakabukas, di ba? So, it means ako ay magkukwento ng real Horror story. horror experience namin. O ako mismo, no? Ako na nga. Part 6 ba yun, guys? Part 5. This is Yes. our part 5 ng horror experience. Okay? O, ganito na lang para mabilis kasi para umabot sa oras. Ganito yan, guys. Noon, bibilisan ko na rin, para hindi masyadong, kasi noon si Jamaica, magto 2 years old pa lang, or 2 years old na siya, kung di ako nagkakamali, naka 2 years old na siya, kaka 2 years old lang niya. Nagpunta kami ng Lawag. Alam niyo naman siguro kung ano meron sa Lawag, di ba? Yung, alam niyo na. Tapos, kasama ko noon yung mga kapatid ko, tsaka nanay ko, kasama ko rin siya noon, nung panahon na yun, tsaka meron kaming friend na kasama. Tapos kaming lahat, no, kaming mga anak ko, Family. yan, ang kaming family. So, 13 yata kami, no, hindi ako nagkakamali, 14, something na gano'n, no. Or, tama, 12 lang yata tayo, no, 12 lang. Basta kami, family kami, magkakasama kami. Napunta kami sa isang antique shop. Doon sa Lawag. Sigurado ako, baka, siguro kung may mga nakapunta na sa inyo sa Lawag, baka napuntahan nyo rin yung antique shop na yon. Yung antique shop na yon, of course, nandun yung mga antique, no? Maraming mga antique na nandun doon. Kung sino man sa inyo ang nakakakilala kay Manuling Murato, dati siyang, kung di ako nagkakamali, si Manuling Murato, dati siyang PCSO chairman, kung di ako nagkakamali. Sa mga kaedad ko, no? Sigurado ako kilala nyo si Manuling Murato, no? Itong ikukwento ko today, na meron itong kaugnayan kay Manuling Murato, no? Bagamat hindi naman siya mismo eksakto yung doon involved doon. Doon sa isang antique shop na pinuntahan namin, no? Doon nga sa Lawag. Di namimili kami ng kapatid ko, no? Yung kapatid kong bunso, si Estrelita, si Neng, no? Si Estrelita, si Estri. Shout out! Shout out kay Estri. Namimili kami ng mga gusto namin sa antique shop. Tapos, sa kanya, iba yung napili niya eh. Tapos ako, iba rin sana yung napili ko. Actually, ang pinipili ko nun, abstract na antique eh. Tapos, bigla siya napatingin siya sa isang painting doon. Na sabi niya, tapos tinignan niya, ito na lang ang bilhin mo, sabi niya gano'n. Ito na lang ate, ano yan? Sabi ko, sino yan? Kasi yung pinapipili niya sa akin na painting, mga hanggang dito lang, lagpas lang ng balikat yung painting, babae, lola. Kung di ako nagkakamali, yung age ng lola na yon, ng painting na yon, 80 to 85 years old din yung matanda, yung lola, na nasa painting, no? Mga hanggang dito lang siya. Tapos matanda na, no? Babae. Sabi ko, sino yan? Hindi ko naman kakilala yan. Sabi ko sa kanya, sino ba yan? Sino yan sa painting na? Hindi ko naman kilala yan. Sabi niya, hindi ate, sabi niya, tignan mo rito, ang pagbasihan mo, yung tagal ng painting na to. Kasi yung painting na yun, kung hindi ako nagkakamali, parang almost 75 to 80 years na yung yung painting, yung tagal ng painting na yun, yung ikinatagal niya. More than 50 years, kumbaga 75 na yata ito. 70 ang bracket ng painting na yun, 75 to 80 years na yung tanda ng painting. Tapos sabi ko, mo to kasi sobrang antique to, sabi niya gano'n. Ito na lang ang bilhin mo, sabi niya gano'n. Tapos nagmapit sa amin yung may-ari, sabi, ay, okay yan, sabi niya gano'n. Ang may-ari niyan, ng painting na yan, si Manuling Murato. Binenta yan dito, ni mismo si Manuling Murato ang nagbenta ng painting na yan, sabi niya gano'n. Talaga po kay Manuling Murato to, sabi niya gano'n. Kasi syempre kilala ko siya, kilala din ang kapatid ko si Manuling Murato, dating PCS chairman nga yata yun. Sabi ko sa kanya, sabi niya, yan na lang ang bilhin mo kasi galing pa yan kay Manuling Murato. Si Manuling Murato nung that time, patay na, wala na si Manuling Murato noon. Sabi ko talaga, kay Manuling Murato po ito galing? Oo, doon galing sa kanya. Kasi si Manuling Murato pala nung araw, mahilig din siya sa mga antique. So, binili din daw yata yun ni Manuling Murato. Yung painting na yun, binili din ni Manuling Murato. Tapos, ibinenta naman ni Manuling Murato sa kanila. Tapos, and then naman ngayon, ako naman ang bibili. No? Ako naman ang bibili ng painting na yon. So, nainganyo ako bilhin nga, sabi ng kapatid ko, yung age ng painting ang anuhan mo, ang iyong basihan. Tsaka isa pa, doon mo, galing yan kay Manuling Murato, sabi niya gano'n. Tapos siyempre, sinestock din sa akin ng may-ari, tapos ako nakapati ng kapatid ko, nainganyo akong bilhin yung painting. Tapos siyempre, nasa akin na, uwi na kami sa Manila, dito na kami sa San Pedro.
Okay, sinabit ko sa dingding namin. Lagay ko sa collection ko ng mga antik-antik, no? Di nakasama siya doon. Tapos ito si Jamela, maliit pa to 2 years old lang siya noon, nung mga panahon na yon. Hindi siya nagsasalita. Di ba sabi ko nga sa inyo, si Jamela, may pagkabulol, no? Kasi matagal to nagsalita eh. Hindi nagsasalita si Jam. So, one time, dumidedi pa siya noon eh. Ang nagbabantay sa kanya, ate ko, yung ate Linda ko. Kasi umalis ako noon, so nagbabantayan siya ng ate Linda ko. Tapos nakita ng ate ko, meron siyang pasa. Meron siyang pasa sa braso na kurot. Yung pasa ng kurot, parang alam niyo yun, yung kulay itim na daliri ng tao. Tapos sabi niya, tinanong siya ni ate ko kung sino ang kumurot sa kanya. Tapos hindi siya nagsalita. Tapos tama-tama, sakto naman dumating na ako. Tapos sabi niya gano'n, sabi sa akin ng ate ko, tingnan mo siya, meron siyang kurot, sabi niya gano'n. Tingnan mo, meron siyang itim, bakat ng itim, pasa na itim, na bakat ng ng daliri ng tao. Tapos sabi ko sa kanya, sabi namin ng ate ko sa kanya, sino ang kumurot sa'yo? Kasi ate ko lang naman, kasi actually ako lang ang babae sa amin eh. Siyempre, 2 anak ko lalaki. Tapos kumbaga, ate ko minsan pag wala ako, maalis ako, binabantayan siya ng ate ko dito sa bahay. Tapos nagdidede siyang ganun, malapit siya sa painting eh, nung nakatapat siya sa malapit sa painting. Sinabi namin sa kanyang ate ko, sinong kumurot sa'yo? Sinong may gawa niyan sa'yo? Alam niyo kung sino tinuro niya? Nakakilabot. Yung painting! Yung painting, yung matanda, kinilabutan ako. Yung painting daw, ang gumano sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, lagi daw siyang ginaganon. Hindi siya nagsasalita. Tapos sobrang kami nagulat ng ate ko. Sabi niya, itong painting na to. Sabi niya, gumagano siya, ginanon daw siya. Tapos sabi daw sa kanya, ginaganon daw siya. Tapos nagulat kami ng ate ko, nagkatingin na kami ng ate ko. Tapos sabi ko sa kanya sa ate ko, baka naman hindi siguro ito sinasabi ng bata, sabi niya gano'n, sabi ko, oo nga, pero alam mo, Teo, sa totoo lang, sabi ng ate ko, pupunta ako sa inyo, parang pakiramdam ko, mabigat dito sa lugar na to, yun kung saan nakalagay yung painting namin, yung painting ng matanda na yun na nabili ko, parang kakaiba nga pakiramdam ko dito sa lugar na ito, sabi niya gano'n, kasi parang kinikilabutan ako, hindi ko maintindihan, sabi niya gano'n, ako, ikaw naman, nakwento lang ni Jamela yung ganyan, sabi sa kanya gano'n, kinikilabutan ka na, so di bali, binaliwala ko, guys, Francis, binaliwala ko yun, tapos, one time, sabi yung anak ko sa kwarto, yung anak ko natutulog, yung mga lalaki sa isang kwarto natutulog yun. Yung anak kong lalaki, nagising siya, nagulat siya, sabi niya, mami, sabi niya gano'n. Tapos, pagtingin ko sa kanya, bakit may ulo? Sabi niya may ulo dito sa kwarto ko, sabi niya gano'n, sa may ng kanyang higaan. Yung pinaka ng higaan niya, nakaganon daw yung ulo. Tapos sabi ko, talaga, oo, mami, hindi ako pwede magkamali, may ulo, sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, ano itsura ng ulo? Parang, hindi ko alam, parang babae, sabi niya gano'n, ulo lang, sabi niya gano'n. Tapos kinilabutan kami, tapos nakwento namin sa ate ko, talaga, sabi ko sa iyo, kinikalabutan ako sa picture na yan, sa painting na yan, dalhin ko na kaya sa simbahan yan, tanggalin ko na yan dyan, sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, tatanggalin mo na to, tanggalin mo na yan, sabi ko, sa bagay ate, simula ng mga yung painting na to, parang may kakaiba rin ako nararamdaman dyan sabi ko sa kanya gano'n. Sabi niya, saan magaling yan? Hindi na, siyempre, kinuwento ko nga. Kay Manuling Murato pa yan, binenta rin ni Manuling Murato doon sa antique shop, tapos ako naman ang bumili ngayon. Sabi ko, kukunin ko na yan, sabi ng ate ko, ibabalot ko, dadalhin ko sa simbahan, sabi niya gano'n. Ginawa ng ate ko, kukunin ko, dadalhin ko na sa simbahan to, sabi niya, binalot niya, nilagay niya sa isang paper bag. Tapos dinala niya sa San Vicente, sa may simbahan namin dyan sa may San Vicente. San Fermín? Oo, doon sa bayan, sa Sibayan, doon niya dinala. Tapos simula nung mawala yung painting na yun, parang nawala na yung pakiramdam kung mabigat. Kasi, ewan ko ba, hindi ko alam kasi bago pa naramdaman ni Jamel, bago pa magkaroon si Jamel ng pasano na parang kurot, nararamdaman ko na parang mabigat nga yung lugar na yun, doon sa lugar ko na yun, sa may nagayan ko ng painting na yun. Ayun, ganun lang. Yung painting na yun, hindi ko alam kung sino nakakuha. Kung sino ba nakakuha. Hindi ko alam, no? Kasi ate ko naglagay sa simbahan, hindi naman ako nilagay niya talaga sa simbahan namin. Doon niya nilagay, hindi ko alam kung saan na. So guys, kung sino nakakuha nun, kung may same experience din, nilagay na lang din sa simbahan, itapon na lang. Guys, habang maaga pa, Oo. sirain nyo na yun. Okay, pwedeng sunugin na lang, gano'n. Magdasal muna yun, tapos sunugin. Kasi hindi naman natin alam kung sino yung taong yun di ba?
Katulad niyan, kumbaga negative entities pala siya, negative yung dala niya sa isang bahay, sa isang tahanan, kung sino man yung bibili sa kanya, di ba? Negative pala yung dating niya. So, siguro mas better na kung bago siya sunugin, pagdasal na muna siya kasi unang-una hindi ko rin talaga kilala yung taong yun. Okay guys, hanggang dito na lang. Next time naman, ito yung aming part 5 ng aking real horror experience. Maraming salamat sa inyo. Keep watching us. Please support us. Like, share, and comment po, ha? Maraming salamat. Bye-bye. Mix Mix Vlog!